Malacanang pinaimbestigahan ang umano'y donasyon ng Chinese spies sa ilang pulis. PCO nakatutok sa paglaban sa fake news at balasahan sa ahensya. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita, live. Angelique, pinaiimbestigahan ng Malacanang ang pagtanggap umano ng donasyon ng ilang unit ng pulisya mula sa ilang Chinese na miyembro ng Chinese espionage. Pinatitingnan na ng Malacanang ang report ng umano'y pagtanggap ng motorsiklo ng ilang unit ng pulis mula sa mga pinaghihinalaang Chinese spy. Pag-aaralan po natin yan, wala pong masama kung tatanggap tayo ng donasyon if it is done in good faith. So kung ito naman po pala ay parang ibinigay, pero merong kakaibang dahilan for that, kailangan po nating imbestigahan yan at kung sino man po yung mga tumanggap na mga opisyal ng LGU, dapat siguro po malaman natin para hindi na po maulit kung sila man ay nagagamit, kung hindi man nila alam na nagagamit sila. Hindi rin palalagpasin ng palasyo ang impormasyong lumutang na may padrino umanong matataas na opisyal sa gobyerno ang ilang Chinese na nauugnay sa krimen. Hindi po yan pababayaan ng Pangulo. Talaga po kapag ganyan ang balita at nakarating sa atin yan, kailangan po talagang imbestigahan yan. Hindi po ito dapat palampasin. Samantala, muling iginiit ng palasyo na hindi aalisin ang Typhoon missile kung hindi susunod ang China sa mga kondisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tigilan ang pangaharas ng China sa tropa ng Pilipinas na naglalayag sa West Philippine Sea. Titindigan din ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea na pilit ay inaagaw ng China. Kamakailan lamang kumalat sa social media na bahagi umano ng China ang Palawan, bagay na pinasinungalingan ng National Historical Commission of the Philippines. Puspusan ani ang PCO sa paglaban sa fake news, lalo na sa mga troll armies na binabayaran para magkalat ng maling impormasyon. Kabilang sa mga gagawin ng PCO ay ang patuloy na paglaganap ng mga totoong balita at pagsasagawa ng fact-checking sa mga impormasyon. Nakasentro ani ang PCO sa paghahatid ng mga balitang makatutulong sa publiko at tatayong messenger ng Pangulo para sa taong bayan. Kaugnay nito, tiniyak ng PCO na sasailalim sa evaluation ang mga ahensya na nasa ilalim ng PCO. Kamakailan lamang pinagsusumite ni Executive Secretary Lucas Bersamin ng courtesy resignation ang mga itinalagang opisyal ng PCO upang bigyan ng kalayaan ng bago talagang pinuno ng PCO na si Jay Ruiz na bumuo ng kanyang sariling team at direksyon upang gampanan ang kanyang tungkulin. Sabi ni Secretary Jay Ruiz, karaniwan naman itong nangyayari at bilang pinuno ng ahensya ay nararapat lamang na magkaroon siya ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Pero paglilinaw ni Ruiz, assess natin kung ano yung nagawa nila, kung ano ng bawat opisyal. Proper evaluation. Kumbaga, kahit naman sa ordinary na kumpanya, di ba? May bagong pasok, alam niyo, ano ba nagawa nito? Maganda ba ito nagawa niya o hindi? samantala, nilinaw ni Palace Press Officer at Yusek Claire Castro na nasa proseso na ng pagdadivest si PCO Secretary Ruiz. Ito ay ang pag-aalis o pagbibitiw sa kanyang pribadong negosyo, investment at iba pang financial interest para maiwasan ang personal na interes sa pamahalaan. Alinsunod aniya sa batas, may 60 araw ang isang opisyal upang tuluyang makapag-divest. Samantala ngayong mainit ang panahon, pinag-iingat ng Malacanang ang publiko sa matinding init at pinaghahandaan na rin ng pamahalaan ang mga posibleng masamang epekto nito. Yan na muna ang pinakahuling balita mula rito sa Malacanang. Balik sa iyo, Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.